Yo, what's up? This is Marcelo once again at welcome back to my channel at magandang hapon po sa inyo. Ito na naman ang pagbabalik Marcelo upang tayo magtalakay ng mga napapanahong issue dito sa ating bansa, sa ating bayan, sa ating kapaligiran. So ano nga bang balita? So ito, hindi tayo magbabalita. Tayo po ay magpa-play na video kung saan nagkaroon ng briefing sa PDP headquarters, no? Kung saan ang guest sa honor dito ay si Professor Ma'am Malu Tikia. Who is Ma'am Malu Tikia? Ma'am Malu talaga is former nagsilbi sa mga presidente na tulad nila Cory Aquino at si Fidel B. Ramos as siguro. Basta taong gobyerno to si Ma'am Malu Tikia, no? So, eto, dito nga po sa video ito is kanyang pinangaralan, matinding pinangaralan tong si PCO or Presidential Communication Officer na si Madam Claire Castro. So, PCO po si Madam Claire Castro. Si Madam Claire Castro po is siya yung sumasagot sa kung magkakaroon man ng press briefing, interview patungkol dito sa gobyerno o sa mga program ng pamahalaan natin o ano na bang nangyayari sa pamahalaan natin, ano na bang nangyayari sa bansa natin, bakit ganito, bakit ganon. Siya po ang harap. Nararapat lamang na maging presentable o everyday naman presentable to si Claire Castro. I mean, ibig ko sabihin presentable or yung nararapat lamang na ang kanyang pagsagot is naaayon po sa mga tanong at hindi po pilosopo or hindi po binabalikwas yung mga tanong, tatanong ng maayos, babalikwasin. Yung mga ganun ba? So ito, panoorin po natin mga kababayan o mga kaibigan itong video kung saan nagkaroon ng press conference dito sa PDP headquarters. Sa pangunguna ni Ma'am Malu Tikia. So, panoorin po natin ito mga kababayan. No? Wait, I'll see. So, ito po. Ang mainit na palitan ninyo ni Yusek Claire Castro ng PCO nitong mga nakaraang araw. Sa isang panayam, tinawag niya po kayong isang propagandista at kinwestiyon din niya ang inyong kredibilidad. Ano po ang inyong masasabi sa ugali o paraan ng kanyang pagsagot bilang isang palace press officer sa mga sensitibong isyong may kinalaman sa Pangulo at sa kasalukuyang administrasyon? At sa tingin niyo po ba, may standard ba na dapat sundin ang mga government spokesperson pagdating sa pakikipag-engage sa kritiko o analyst? Ano ba yan? Magpakomenta naman ako kay sinabi ko sa kanya, kumuha ka ng Comms 101, sender, noise, receiver. Siya ang sender, siya rin ang noise. Kaya yung receiver, hindi maintindihan yung sinasabi niya. But levity aside, nagtrabaho ako nung panahon ni Presidente Cory, Presidente Ramos, sa OP. At noon ang mga panahon, nakatangi-tangi ang uri ng pagiging spokesman. Marunong humarap sa tao, malumanay, hindi siya ang storya, ang pananalita ay tama, ang tonality ay tama, hindi pampalengke. Ang propagandista, meron kang sinasabi in defense of someone. Ay, sino ang prinotektahan ko? Sinasabi niya, maka Duterte ako. Ako hindi maka Duterte. Naging Duterte na lang ako dahil sa pasasalamat ko dun sa 6 na taon niyang paninilbihan. Hindi ako tumulong ng eleksyon sa kanya. Nakay-binay ho ako. At kung hindi niya yun alam, ang dali naman mag-Google. Wag na Google. Ang dali mag-AI. I-type mo yung Malu Tikia kasi yung huli niyang banat sa akin. So who is Malu Tikia? Sa tingin ko, yung exchange namin pumasok na sa isip niya. Kumbaga may rent-free ako dito na ang default, ako parati yung sinisisi. Kaya ang sagot ko, tinuturuan ko siya. Pumunta kayo dun sa meta page ko, meron ako dyan. How to be a spokesman. What is a propagandist? Anong mali sa ginawa mo? Kasi mukhang wala naman nagturo. Mukhang pinili lang siya dahil estudyante sa UST. Pinili lang siya at ang default niya
Sisihin ng Duterte. Saan ka naman nakakita ng spokesman na ganon? Di ba? Si Duterte na nasa dahig, sisisihin mo. May narinig ka ba dito sa amin na nagpropaganda kami para kay Duterte? Ito'y partido niya. Pero simula na nagsimula tayo, walang nagbabanggit na ang mga Duterte magagaling. Walang ganon. Pero siya, ganon. Ang ina-address ko sa mainstream media, pag kayo nagtanong ng tanong, siguraduhin yung sagutin niya. Kasi kasama kayo sa propaganda. Kung i-accept nyo, yung sagot niya. Perfect example, what do you think about incapacity? Sinagot ba niya? Hindi. Ang pivot niya ay ang mga Duterte, dapat tanungin yan. Yung mga, yung baha, nagsimula sa mga Duterte. Kaya nung tinatanong ko siya sa datos, Ibang klase po talaga to si Claire Castro, yun, mga kaibigan, no? Sa pagiging 3 taon niyang spokesperson, 3 taon na ba? Yung spokesperson dyan sa Malacanang is, wala tayong narinig na positibo to sa bibig niya, kundi negatibo, puro paninisi at paninisi sa administrasyon Duterte, puro Duterte, pagbaha, Duterte. Talagang wala na silang inisip kundi pabagsakin tong mga Duterte, no? Nakakulong na nga yung tao, matanda na at may edad, may sakit pa. Si Madam Sara naman, wala namang ginagawa kundi gampanan lang ang trabaho, pero tinitira pa rin ang Malacanang. So, pagpatuloy po natin. Hindi nga siya spokesman, ang pangalan niya, Press Information Officer. Information. Dalhin mo sa pin ng datos, wala siya. Pero dalhin mo doon sa bastusan, nandun siya. Di ba? Ang tanong ko sa mga nasa Malacanang, hindi nyo ba ginagalang ang institusyon ng presidente? Hindi nyo ba ginagalang yan? Kasi hindi lang kayo ang mag-occupy yan. Ipapasa nyo yan sa susunod na liderato. Anong ipapasa nyo kung yung institusyon sira dahil kay Claire Castro? Dadalhin ko sa kanya. Kasi nakakahiya. She is not communicating. She is the propagandist. Ako ba'y binabayaran ng mga Duterte? Hindi. Kliyente ko ba sila? Hindi. Kaya nga ang sinabi ko, ako'y Pilipino, mahal ko ang bansa ko, magkokomentaryo ako. Hanggat ikulong ako ni John Vic Remulla. Diba? Kasi inciting to sedition to. Wala mga akong sinabi na ibagsak ang administrasyon. Ito, example na. So, really, ang appeal ko kay Secretary Dave Gomez, si Dave Gomez is a man drilled on communication, crisis communication. Pwede ba? Alsin nyo na siya. Kasi kung gusto nyo makabawi ang Pangulo sa tiwala, yung trust rating, relax namin yan. Simula ba nung naging spokesperson siya, ano ang trust rating ng presidente? Dumadaos-os. Partially because of her. Tapos yan ang magiging bridge mo sa various audience to explain a policy, a program, what is happening. Kaya yun yung mga beat reporter sa Malacanang, natutuwa ako dahil maanghang na magtanong. Ito bang approach mo? Alam ni Presidente, kay Ivan Mayrina ng GMA7, saludo ako sa'yo, tinanong mo. Anong sinagot? At a-accept niyo yun as gospel truth? Nakakahiya naman po dahil ang institusyon ng Presidente, hindi lamang kayo ang mag-o-occupy niyan. Sum total ng lahat ng naging Presidente. At kung titingnan niyo yung mga spokesperson ng previous President, napakagagaling, malumanay, hindi sila ang unang mapikon. O dun sa exchange namin, sabi ko nga, mahina ito Maglagay ka ng trap, kinakagat. Diba? Ilang beses ako nag-trap. Kaya alam kong hindi marunong sa messaging, hindi marunong sa comms, kasi kagat siya ng kagat. Tapos ang depende. Diba? Bakit sarili mo? Hindi ba yung principal mo dapat ang dinidepensahan mo? Kaya nagiging pikon, nagiging namumula.
humahaba yung liig. Diba? Kaya nga, ang sabi, the number one cardinal rule of a spokes, never be the center of the discussion at huwag mapikon. Kasi you represent the institution. Ngayon, kung talagang palengkera ka, at yun ang gusto nila, palengkera, kawawa naman ho ang Malacanang. Ma'am, follow-up. At saka mga insulto yan sa mga market vendors. Prof, follow-up po. Kung ang tulad po ninyo ay kine-question po yung credibilidad, paano na lang po ang ordinaryong mamamayang Pilipino when asking questions or raising issues and concerns? What kind of message is this sending to the public? The way siya mag-respond? Sa tingin ko, pumasok na yung kapangyarihan sa utak niya. Kasi, alam mo, ang unang, so yung gano'n, it dawned upon me, marami palang galit sa kanya. Akala ko naiintindihan kasi, di ba, yung street, hindi nga street yan, sabi ko gutter eh. Pero natuwa ako dun sa waiter na yun, kinamayan ko siya, sabi ko, hindi ko alam na gano'n ang reaksyon ng taong bayan sa kanya. So, alam niyo, temporary lang yung pag-upo sa kapangyarihan. At babalik ako at babalik. Public office is a public trust. Yung public trust, BFF, public trust. Hindi bardagulan. At sa mainstream media, mahiya naman kayo. Kung So, ayun po mga kaibigan, narinig na po natin si Professor Mamalutikia, no? Isa sa mga former employee dun sa government nila, Cory at Fidel V. Ramos, no? So, ito, siguro naman talaga is natuto na talaga si Madam Claire Castro sa mga pangaral nitong ni Professor Madam Malutikia. So, ano nga ba yung posisyon ni Claire Castro? Siya po yung umaharap actually sa mga press briefing, press conference. Siya po ang unang-unang itinatanong. Siya po ang mukha ng Malacanang o ang mukha ng gobyerno. Sa kanya po nanggagaling ang mga sagot na nauukol dito sa bansa, no? Na nangyayari dito sa bansa, kung kaya't marapat lamang na maging hindi presentable dahil maganda naman siya eh. Presentable naman talaga kanya pananamit. I mean, yung kanyang uri ng pagsagot sa mga media, no? So, yan po lang ang ang komento nitong ni Professor Malutikia, no? Kaya niya nasabi yun na napaka-pikunin po talaga ni Madam Claire Castro dahil kung ano ang itanong sa kanya ng media, sasagutin na ganito. At ilang beses na raw pala nag-trap si Madam Malutikia, sinasakyan naman talaga ni Claire Castro. So, kaya po nalaman niya na hindi ito marunong sa messaging. So, paano tayo titingnan ng mga tao kung ganito tayo ng message sa mga tao? Paano tataas ang rating ng ating mahal na Pangulo, Bongbong Marcos? Paano tataas yung kanya trust rating? Pagdating, kung sa'yo pa lang sira na, natural, masisira din yung Pangulo. So, yun po mga kaibigan, isang uri na naman isang uri na naman ng video na di ko alam sa inyo kung matutuwa ba kayo, makukulangan, or good vibes lang. So, para sa atin po, good vibes dahil napatawa po tayo ni Madam Malutikia, pero kahit good vibes yun, napakalaking impact po sa Malacanang yan. Dahil mismo PCO niya o spokesperson niya is kulang ang pagiging spokesperson, hindi daw marunong sa messaging. Kaya Madam
Claire Castro, sana natuto ka sa pangaral ito ni Professor Madam Malutikia. Sana nakapulutan mo ng aral at sana mag-study mag-study kung paano nga ba how to be an spokesperson ng presidente, di ba? Kahit sa nasa sa iyo kung paano ka tumingin paano ka sumagot sa mga tao. Pag sa usaping lalo-lalo na nasa gobyerno ka, paano ka sumagot. So, kahit nakikita kita, pag sumagot ka, alam niyo naman, ha? Ang mga pangulo natin ay magandang ginagawa. Tapos, napakarami po kanyang ginagawa. Busy po ang pangulo. Parang gano'n, parang paulit-ulit lang na sagot. So, yan po mga kaibigan, kung kayo magko-comment, please comment lang dun sa comment section natin. At maraming salamat po sa mga nag-subscribe sa atin ngayon. Sana madagdagan pa yan. 1,041. Sana maging 1 million or 10 million. Joke lang. Wala yan sa akin. So, mga kaibigan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe naman sa my channel ko para updated po tayo sa mga video ating ginagawa na katulad dito. Sana tuloy-tuloy po ating pag-angat ang ating subscriber. Sana po ay makatulong din po tayo sa iba. Ano? Maraming salamat po. Ito si Marsolot nagsasabi magandang hapon. Babu! Yeah!